Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? At ang verse po natin sa umagang ito ay mula po sa Colossians chapter 3, verse 15. Ang sabi po, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace." Ang pamagat po natin ay how to find peace. Sabi po dito sa Our Daily Bread, "What do you think about peace?" my friend asked as we ate lunch together. "Peace?" I said, puzzled. "I'm not sure. Why do you ask?" He answered, "Well, as you jiggled your foot during the church service, I wondered if you were agitated about something. Have you considered the peace God gives to those who love Him?" That day, some years ago, I was a bit hurt by my friend's question, but it started me on a journey. I began exploring in the Bible to see how God's people embraced this gift of well being, of peace, even in the midst of hardship. As I read Paul's letter to the Colossians, I chew over the apostles' commands to let the peace of Christ rule in their hearts. Yun nga po yung nabasa natin sa Colossians 3:15. Paul was writing to a church he'd never visited but had heard about from his friend Epaphras. He was concerned that as they encountered false teaching, they were losing the peace of Christ. But instead of admonishing them, Paul encouraged them to trust Jesus, who would give them assurance and hope. We will all encounter times when we can choose to embrace or refuse the rule of Christ's peace in our hearts. As we turn to Him, asking Jesus to dwell in us, He will gently release us from the anxiety and cares that weigh us down. As we seek His peace, we trust that He will meet us with His love. Amen. Praise the Lord. So, how to find peace? Ah, dito sa ating story, ano po, nung tinanong siya ng kaibigan niya, itong author natin, tinanong siya ng friend niya, sabi, "What do you think about peace?" So, sabi niya, "I'm not sure, bakit?" So, sabi ng friend niya, kasi nakita daw siya na nagja-jiggle ng foot, ng paa, nagkukuyakoy ba tawag doon? Nagkukuyakoy ng paa niya during church service. So, naisip ng kaibigan niya, baka ano siya, parang stressed or agitated about something. Ano po, at sabi sa kanya, "Have you considered the peace God gives to those who love Him?" So, nung time na yun, nung tinanong siya ng friend niya, parang medyo na-offend siya. But it started him on a journey. So, pero dahil dun sa question na yun, ay ano siya, na parang na-encourage siya or na-inspire siya na mag-start na mag-explore sa Bible, ano po. At pag-aralan kung papaano yung mga anak ng Diyos ay ini-embrace nila yung gift of well-being, of peace, kahit sa gitna ng kahirapan, ano po. So, marami sa atin na nakakaranas ngayon ng stress, anxiety dahil sa mga pagsubok sa buhay. Ano po, iba-ibang klase ng pagsubok. Minsan sa ating finances, yun yung pinaka most common. Or sa ating family, sa ating mga relationships, sa ating health, maging sa ating spiritual life, ano po, sa ating emotions, mental health. Ang dami-daming tawag dyan, issues na parang nagkukos sa atin ng burdens, ng anxiety, ng stress, ano po. At maraming beses na parang hindi natin mahanap yung kapayapaan. So, lagi tayo nag-overthink, lagi tayo nag-aalala, hindi natin mahanap yung kapahingahan at kapayapaan na pinangako sa atin ng Diyos kahit tayo ay mga anak na ng Diyos, ano po. So, dito po sa nung sinulat po ito ni Apostle Paul dun sa ah, ah, mga taga Colosas or yung mga mananampalataya sa Colosas, ano po, ah, sabi po dito, he was concerned that as they encountered false teaching, they were losing the peace of Christ. So minsan, dito sa kanila, yung nangyari sa kanila, nakakarinig sila ng mga false teaching, ano po, at nag-aalala si Paul na baka mawala yung kapayapaan ng Panginoong Jesus na nasa kanila, ano po. So, he encouraged them to trust Jesus who would give them assurance and hope. So, ganun din, itong words na ito ay valid pa rin sa panahon natin ngayon, ano po, na sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga alalahanin, na nagkukos sa atin ng anxiety, sa gitna ng napakaraming uncertainties, um,
itong salita na 'to, na binigay ng Panginoon through Paul, ano po, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace." So, sa ating mga mananampalataya din po, ano po, ah, yung keyword dito is let the peace of God, ano po. So, ibig sabihin, hayaan mo na ang kapayapaan ng Diyos ay kumilos sa iyo, ano po. Or hayaan mo ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyo kasi rule in your hearts. So, hayaan mo ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyo. So, ibig sabihin, meron kang part. You have to let it rule. Kung nilalabanan mo yung kapayapaan, andyan yung kapayapaan na bigay ng Diyos, pero mas pinipili natin minsan na mag-alala, mas pinipili natin na mag-worry, mas pinipili natin na mag-overthink, mas stress. Kaya wala tayong kapayapaan, ano po. But dito po, in-encourage sila ng Panginoon ni Paul, ano po, na magtiwala sa Panginoong Hesus. So naman, this verse also will encourage you to trust Jesus, ano po, who would give us, kasi it gives them assurance and hope. So Jesus will also give us assurance and hope, ano po. So let us trust Jesus na siya magbibigay sa atin ng assurance and hope. Katulad nga yung sa mga previous devotion natin na hindi ko maintindihan kung bakit napakapayapa ng pakiramdam naming mag-asawa. Hindi ko maintindihan kung bakit napakakalmado ng emosyon namin, ng mga plano namin, kahit na marami kaming mga plano na hindi natupad, marami mga nangyari na unexpected, and natural reaction ng tao is to stress over it kasi siyempre hindi na kayo sigurado sa future, baka masira yung ay baka hindi ano, hindi na naman matupad yung mga plano nyo, or baka mahirapan kayo sa mga future na mangyayari, ganyan. So, parang natural na ano na reaction ng tao is ma-stress, ano po. But praise be to God na hindi gano'n yung nararanasan namin, as in super super peaceful. Hindi namin napag-uusapan yung tungkol sa pag-aalala kasi parehas kami na walang pag-aalala na nararamdaman, ano po. Ang pinag-uusapan namin is another plans and praying na yun ang kalooban na ng Diyos, ano po. Kasi yung mga plano namin nung nakaraan, it turned out na hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa amin, ano po. So, yung ganong klase ng peace ay hindi natin mahahanap sa mundo, ano po. Minsan nga, yung mga kasamahan pa namin, sila pa yung mas nai-stress na, papaano kayo niyan, mahirap ang buhay sa Pilipinas, ganito. Ang dami namin naririnig na gano'n actually. At, siyempre 'pag naririnig namin 'yun, nagkakaroon ng ano sa amin, ng yung parang bumibigat ang kalooban namin. Hindi dahil nag-aalala kami, kundi dahil hindi nila maunawaan yung nararamdaman namin. Hindi nila maunawaan yung kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos na nararamdaman namin, ano po. So, yun yung nakakapagpabigat sa aming kalooban, hindi dahil nag-aalala kami. So, sa ating ano din, kung meron tayong mga kakilala na nakakaranas ng mga pagsubok na gano'n, so instead of ah, introducing stressors, ano po, instead na pag-aalalahanin natin sila lalo na, ay ganito, ganyan, ganyan, we can advise, but uh, lagi natin i-encourage ang mga kapatid na yung magtiwala sa Panginoong Hesus katulad ng ginawa ni Paul, ano po. Lagi natin silang ini-encourage na magtiwala sa Panginoong Hesus na magbibigay sa kanila ng assurance and hope, ano po. Lagi nating encourage ang mga kapatid or ang mga kakilala natin na magtiwala kayo sa Panginoong Hesus, hayaan nyo yung peace na galing sa Kanya ang maghari sa puso ninyo para mawala yung mga pag-aalala nyo, yung mga anxiety nyo, yung mga takot nyo. So, yun po yung dapat natin na ini-encourage sa mga kapatid natin, ano po. Usually kasi parang nalilimitahan yung ating pananampalataya dahil iniisip natin na may mga specific places na mahirap, may mga specific places na mayaman. Pero ang Diyos po natin, lagi siyang mayaman. Saan ka man mapunta, ano po. And yun yung pinanghahawakan namin na saan man kami dalhin ng Panginoon, mayaman siya, hindi niya kami pababayaan, hindi kami magkukulang. Maaring hindi kami yumaman, which is not our goal, by the way. Maaring hindi kami magkaroon ng maraming pera, but the Lord will never let us down. Hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami hahayaan na magkulang. Ano po? So, yun yung pinanghahawakan namin. And yung plano namin ay sinurrender na talaga namin sa Panginoon na, Lord, your will be done. Kung saan mo kami dadalhin, we will go. Kung saan mo kami ililid, we will follow.
So, wala na yung takot na, Lord, sure ka ba? Diyan ba kami papunta? Sure ba? Baka mahirapan kami diyan. Baka hindi kami makahanap ng trabaho. Baka hindi sapat yung kikitain namin diyan. Baka maghirap kami. Wala na kaming nararamdaman na gano'n. Kumbaga ang ano namin ngayon is kung saan kami dalhin ng Panginoon, kasama namin siya, hindi niya kami pababayaan. So, you have to let the peace of God rule in your hearts. Ano po, if you will not let it, talagang may stress kayo, ano kayo, yung parang mag-overthink, mag-aalala. So, how to find peace? Find Christ, ano po. How to find peace? Let Christ, ano po. So, kung wala po tayong nararamdaman ng kapayapaan, isurrender po natin sa Panginoon yung kung ano yung man yung dahilan ng ating stress. Let's say, our finances, surrender it to God. Let's say, our health, surrender it to God. Let's say, ang nagpapa-stress sa'yo is your family, surrender it to God. Ano pa? Trabaho, surrender it to God. Anong pa man yung nagpapa-stress sa buhay natin na nagkukos sa atin ng mga anxiety, ng mga worry, surrender it to God. Ibigay natin sa Kanya kasi once na isinuko natin yan sa Panginoon, doon natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ano po? Yung surrender na talagang, Lord, bahala ka na. Not my will, but your will be done. Lord, ikaw na ang bahala. Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mo ako papabayaan. Saan man ako dalhin, saan man akong trabaho dalhin, saan lugar mo man ako dalhin, ano man ang mangyari sa pamilya ko, bahala ka na. Ano man ang mangyari sa kalusugan ko, Lord, bahala ka na. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Yung nagkukos kasi ng stress natin is pag yung kagustuhan natin is apart dun sa nangyayari, ano po. So, go with the flow lang. Kung ano, hindi po masamang magplano. Pero pag nakita po natin na may mga nag-i-intervene, may intervention ng Panginoon sa plano natin, mag-surrender tayo. Huwag nating ipipilit yung ating will kasi doon tayo nai-stress na bakit hindi nangyayari yung gusto ko, bakit di nasusunod yung plano ko. So, doon tayo may stress. So, how to find peace? Hayaan natin ang peace ng Panginoong Jesus ang maghari sa ating buhay. Ano po? So, bawat isa po sa atin ay maranasan itong kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Ano po? And sabi po dito, as we turn to Him, asking Jesus to dwell in us, He will gently release us from the anxiety and cares that weigh us down. So pag tayo ay lumapit sa Kanya, hayaan natin na siya ang maghari sa ating buhay. Ano po? He will release us from all the anxiety and cares that weigh us down. Ano po? Aalisin niya yung lahat ng kabigatan, yung lahat ng pag-aalala na nararamdaman natin. So, as we seek His peace with trust, yun po, yung dapat natin pagtiwalaan that He will meet us with His love. Amen. So, yun lang po. And purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, muli sa paalala niyo sa amin sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na we are struggling where we can find peace, Panginoon. Maraming mga bagay po na nagkukos sa amin ng pag-aalala. Marami kami mga bagay na pinoproblema, Panginoon, sa iba-ibang area ng buhay namin. But Lord, tunay nga po, Panginoon, ang tunay na kapayapaan ay sa inyo lamang matatagpuan. We just have to let you rule. We just have to let you work, Panginoon. At huwag namin ipipilit yung gusto namin, kundi hayaan namin na matupad yung kagustuhan ninyo sa amin, Panginoon. And Lord, we pray na bawat isang makakapakinig or makakapanood nito, Panginoon, ay maghari, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Please release their fear, their anxiety, their worries as you have did for us, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for this comfort. Thank you for this peace na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa paghahari sa aming mga puso, Panginoon. We cannot do this without you, Panginoon. Kaya purihin ka, O Lord. Sa iyo lahat ng kapurihan. At nawa, Panginoon, ang iyong kalooban ang patuloy na masunod sa aming mga buhay, Panginoon. Ang iyong purpose, ang iyong plano ang patuloy na masunod, hindi ang aming mga plano, O Lord. May your will be done in all the areas of our lives, Panginoon. Salamat po muli, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Ingat po tayo sa maghapon. And Christ peace be with you.